Mag-enjoy ang mga bata at matututo pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa binoong online game ng dalawang estudyante ng Fine Arts. Ang likha nila na nanalong best thesis, isinasaalang-alang din ang mga miyembro ng deaf community. Patunay na ang proyekto sa paaralan pwedeng maging makabuluhang uri ng success! Mahina ang pandinig pero gustong maging superhero? Iyan si Bingbing, isang elementary student na bida sa isang online educational game. Ang kanyang goal, maging si Super B habang tinuturuan ng kasaysayan ng Pilipinas ang mga kapwa deaf na bata. Right? Ang utak sa likod ni Super B ay ang fine art students na sina Ryle at Francesca. Thesis pala nila itong si Super B. Yung mga kaklase kasi namin during that time, puro tangible items yung thesis nila. For example, artist bags, upuan, mga ganun, furniture. So kaming dalawa ni Rai, gusto namin maiba sana. So naisip namin, what if gumawa kami ng mobile game na sobrang layo sa course namin pero makakatulong dun sa mga gagamit. Kasi both of us po are graphic artists or designers. So we wanted to make it na magagamit po namin yung skills namin dun sa mismong thesis product namin. So ayun po yung parang core skills namin. Dun po kami nag-focus. Ang mga animation sa game, hindi raw AI. Silang nag-design at nag-drawing, saka sila nag-hire ng programmer para gawin itong isang game. Kung bakit Philippine history at deaf community ang target nila, I serve in a Christian church, and then the church there, meron po silang deaf ministry. And then whenever I go and serve, I also see them, I also watch them from afar, and na-amaze in a way kasi ang galing ng language. Nag-focus kami sa history dahil alam namin na sobrang importante ng history. And ayun, hindi siya madaling matutunan, kumbaga. Kaya gusto namin masaya siya pag-aralan. Umiikot ang game sa kagustuhan ni Bingbing na maging si Super B. Pero para mangyari yan, kailangan niyang makolekta ang 5 item na makukuha niya kada level ng laro. Ang kampilan, sedula, watawat, selyo at 20 pesos na barya. Bawat level ng game ay may kasaysayang ikinukwento. At para maintindihan ng deaf community, may interpreter sa bawat narration. Iba't ibang klase rin ng game sa bawat level. Ang level 1 umiikot sa pagsakop ng Kastila sa Pilipinas. Tagpi-tagpi ang tawag dito. Kailangan mong sagutin ang bawat tanong. Saka buuin ng puzzle na may imahe ng sagot bago makuha sa level 1 ang unang item. Kung kanina yung level 1 natapos na nila, ngayon naman yung level 2, susubukan natin. Yung level 1 ang tawag ay tagpi-tagpi. Itong level 2 naman ang tawag ay pares-pares na nasa Fort Santiago map naman. At hindi katulad nung original na pares-pares na mukha sa mukha lang yung pagpaparisin. Dito naman, mukha ng personalidad o bayani, ang kailangan mong hanapin ay yung mga bagay na konektado sa kanila. Yun, lapu-lapu at kampilan. Oo, meron tayo isa. Ang level 3 naman, parang spot the difference. Object hunting naman ang level 4. At pera-pera naman ang level 5 kung saan itutugma ang personalidad sa kung anong pera sila nandoon. Pagkatapos nito, nagliwanag ang paligid at lumitaw si Super B. Ang thesis nila na ito, nanalo ng Best Thesis for Digital category. Naimbitahan pa sila ng DOST sa isang exhibit. Pero sana raw ay hindi lang dito matatapos. Sana raw ay magamit ito ng maraming kabataan sa pag-aaral ng kasaysayan. At ang pagiging bayani, hindi lang nakadepende sa sandata, kundi sa pamamagitan din ng pagkakaroon ng kaalaman na pwedeng makatulong sa iba. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.